Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po, alamin natin ang pampagaling agad mag-English. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Bali, ito po lahat ay syempre po ituturo ko sa inyo lahat kung paano ito gamitin pag gagawa tayo ng mensahe sa English. Yung tamang paggamit po nitong mga salitang ito. Pero meron po akong gustong ibigay munang ideya sa inyo. Ang gusto ko pong ibigay na ideya ay dun sa ibibigay kong regulasyon sa paggamit po nitong mga salitang ito ay pwede rin po natin paltan yung action na salita natin. Kasi po dito sa ating halimbawa, ang ginamit ko po ay use. Ito pong use, pwede natin paltan ng iba pang klase ng salita, katulad ng choose o iba pa. Basta ang mahalaga, action na salita. Okay? Pag sinabi kong action na salita, nagpapahayag siya ng aksyon. Di ba po ang use sa Tagalog ay ginagamit? Di ba ang ginagamit ay nagpapahayag ng aksyon? Bali, ito po ang aking napiling ihalimbawa para maipaliwanag ko na rin po sa inyo kung anong ibig sabihin ng used to at saka itong used to rin na walang D sa dulo. Kasi marami rin po nagtatanong niyan. And ito pong action na salita na use ay gamit na gamit sa mensaheng English. Kaya ito po yung gagawin kong halimbawa. Pero maaari rin po kayo gumamit ng ibang action na salita. Kung ayaw nyo, syempre, hindi naman sa lahat ng panahon ang kailangan nyo ay salitang use. Syempre, meron din kayong may pagkakataon na pwede kayong gumamit ng ibang action na salita, di ba? Pwede nyo rin po gamitin dito sa leksyon natin ito. Okay? Okay. Okay po. Kung mapapansin nyo po, iniba ko yung action na salita natin. Pero kaparehas din po ng pattern na ipinigay ko kanina para doon sa action na salita natin na use. Di ba po? Kung mapapansin nyo. Ito po ang dahilan. Ang mga regulasyon na gagawin natin ay pwede rin sa ibang aksyon na salita. Yun po ang maganda sa leksyon po natin ngayon. Yung mga regulasyon na ituturo ko sa inyo, kung paano ang tamang paggamit po nitong mga ito, ay pwede nyo rin igamit sa ibang aksyon na salita, katulad nitong choose. Okay? Pero po, meron pong tinatawag na exception doon sa ating regulasyon na ituturo ko sa inyo. Yung regulasyon natin ay para lang dito sa dalawang hanay na ito. Pero pagdating po dito sa paggamit ng to, kung saan ay, di ba, ito pong used to at used to na walang D. Ito po, may tuturo ko sa inyo ngayon. Pero itong chose to at saka choose to, hindi ko po ito may tuturo sa inyo ngayon. Kasi, ito po ang dahilan. Malaki ang pagkakaiba sa gusto nilang ihatid na ideya. Ibig sabihin po, yung regulasyon na ituturo ko sa inyo na pang used to ay hindi natin pwedeng ipanggamit pag ang gagamitin natin ay ibang action na salita na may to. Katulad nito, chose to o choose to. Yun po ang dahilan. Okay? So, ang may tuturo ko po sa inyo ay ito pong dalawang hanay na ito. At saka itong used to o itong use na walang D sa dulo na may to. Okay? Okay po, ito yung napaka-importanteng kailangan yung matutunan. Okay? Bago ko ibigay yung regulasyon kung paano nyo matutunan yung ibinigay ko sa inyong mga grupo ng mga salita. Okay?
meron po tayong tinatawag na regular verbs at irregular verbs. Bali, yung aksyon na salita sa English, katulad ng use o choose, meron silang kanya-kanyang grupo. Okay? At yung grupong iyon ay tinatawag na regular verbs, grupo ng regular verbs, o kaya grupo ng irregular verbs. Kailangan malaman natin kung saan nakagrupo yung ating aksyon na salita, katulad ng use. Kung mapapansin nyo, dito sa regular verbs saka sa irregular verbs, ang aksyon na salita natin na use ay nakagrupo sa tinatawag na regular verbs. At dahil alam na natin na ang aksyon na salita na use ay nakagrupo sa regular verbs, malalaman natin ang tamang pag-i-spelling ng ating aksyon na salita pag siya ay ibinatay sa mga grupong ito, sa tinatawag na present tense, past tense, present participle, at past participle. Okay? Ito pong apat na grupong ito, sila po ay, ang tinutukoy po nila ay panahon. Okay? Kung kailan nangyari yung aksyon. Kung yung aksyon na salita mo na use ay nangyari na pang ngayon, ang pwede nyo pong gamitin na spelling ay alinman dito sa use o uses, na mamaya ituturo ko sa inyo. Okay? Kung ang panahon naman na nangyari yung inyong aksyon na salita na use ay nangyari sa nakaraan, ang pagkukuhanan nyo naman ng tamang spelling ay itong tinatawag na past tense. Yung use, lalagyan nyo ng D sa dulo. Kaya, ang ibig sabihin niyan, kung gagawa kayo ng mensahe na pang ngayon, ito ang kukuhanan nyo, itong use o uses. Diba? Pag pang noon, ito ang kukuhanin nyo. Itong USED o use na pang nakaraan. Kaya ang ibig sabihin po niyan, kung hindi nyo po alam na yung use ay nakagrupo sa tinatawag na regular verbs, mahirapan po kayo na malaman yung tamang spelling para sa ating aksyon na salita na use. Okay? Yan po yung sinasabi kong dahilan, kaya dapat po muna malaman nyo kung saan nakagrupo yung aksyon na salita nyo, kung sa regular verbs ba o sa irregular verbs. Kasi ito pong choose, hindi po siya kasama sa regular verbs. Siya ay kasama sa irregular verbs. At ang tamang pag-spelling sa kanya, batay sa kategorya ng irregular verbs, katulad ng present tense, past tense, present participle o past participle, ay ganito po. Chooses o choose para sa present tense. Sa past tense, chose. Sa present participle, choosing. Yung sa past participle naman, chosen. Okay? So, dapat malaman nyo po muna yung action na so, ibig ko sabihin, dapat po muna malaman nyo yung action na salita nyo kung saan nakagrupo. At pag nalaman nyo na yung grupo, malalaman nyo na kung paano ang tamang pag-i-spelling sa action na salita natin. Okay? Kasi yung mensahe po natin, may iba't ibang pangangailangan. Minsan, pag gagawa tayo ng mensahe na pang ngayon, ang kukuha na natin ay present tense. Pag pang noon, past tense naman. Ganun po. Okay? So, ang ibig lang sabihin niyan, ang regular verbs at irregular verbs ang tagabigay ng tamang spelling para sa action na salita natin. Ayon sa gamit niya. Okay? Tapos po, ito pong tinatawag na basic form, ang ibig ko lang sabihin sa basic form, yan yung original na spelling ng ating action na salita. Kung mapapansin nyo, itong use, inform, identify, lahat yan ay naka-original na spelling. Naiiba lang dahil lang sa apat na kategoryang ito. Okay? Kasi pag ang gusto natin gamitin ay pang noon, past tense, nagdadagdag tayo ng ibang
nagdadagdag tayo ng letra, 'di ba? Katulad nito, yung use naging use. May di na. Okay? So tandaan niyo lang po ha. Binibigyan ko lang kayo ng technique para magtatanong kayo, bakit nagkaganitong spelling? Kasi po, diyan po galing sa regular verbs o irregular verbs. Okay? Okay, umpisa na po natin yung sa halimbawa, yung binigay ko sa inyo halimbawa. Itong use, ito po, use. Salitang aksyon na naka-original na spelling, naka-basic form, kasasabi ko lang po. Kailangan ibahin ang spelling nito ayon sa kung anong sitwasyon ng mensahe ang gusto mong iparating at kung anong klaseng subject. Ang ibig sabihin ng subject, guys, ay yung pag-uusapan natin sa mensahe. Okay? Yun ang ibig sabihin noon. Ulitin ko lang. Kailangan ibahin ang spelling nito ayon sa kung anong sitwasyon ng mensahe ang gusto mong iparating at kung anong klaseng subject ang ating gagamitin. Okay? So, meron tayong dalawang pagbabasihan ng pagbabago ng spelling ng salitang use. Batay sa kung kailan nangyari yung aksyon at batay din doon sa dami ng ating pag-uusapan. Ibig ko sabihin sa dami ng ating pag-uusapan ay kung anong bilang ng ating pinag-uusapan, kung isang tao lang ba o maraming tao, o kung maraming bagay ba o isang bagay lang. Ganun po 'yon. Okay? So, ang mensahe po kasi, pag gagawa tayo ng mensahe sa English, may tinatawag na subject at predicate. Yung subject, yan yung pag-uusapan. Yung predicate, yan yung tagabigay ng impormasyon patungkol sa ating subject o pag-uusapan. So, ang ibig sabihin niyan, itong salitang use, kasama yan sa predicate. Kasi isa siya sa mga salitang tagabigay ng impormasyon patungkol sa ating pag-uusapan. Okay? So, ito po yung halimbawa natin. Tingnan nyo yung use natin, naging use. May di na. Kasi ito po ang dahilan. Ito ang halimbawa ng ating mensahe sa Tagalog. Ginamit ko ang bike. Kung mapapansin nyo, ang ginamit ay nakaraan na. So, ang ibig sabihin niyan, yung use, dapat malaman natin ang tamang spelling ng use pag siya ay pangyayari sa nakaraan. So, ito po yun. Asa na yun? Ito po yun. Ito, no? Itong past tense, pangyayari sa nakaraan. Kaya, kung mapapansin nyo, may D. Yan po yung sinunod natin. Para dito. Para dito. Okay? Ginamit ko ang bike. I use the bike. So kaya may di sa dulo kasi yung use natin ginamit natin sa pangnakaraan. Kaya naging USED. Okay? So ang ginamit dito ay yung USED. Itong I, yan yung ko. Yung the bike, yan yung ang bike. Okay? So ang I dito, yan ang subject. Yung predicate natin, yung tagabigay ng impormasyon patungkol sa subject, ay itong use the bike. Ginamit ang bike. Yun yung predicate. Yung subject, yung ko. Okay? Okay. Yung binigay ko, ito pong binigay ko sa inyo, ito, binibigyan ko lang kayo ng mas marami pang ideya para talagang maintindihan nyo, okay? Yung gamit ng use, okay? So, dito na talaga tayo sa ating leksyon. Mag-uumpisa pa lang tayo. Okay, ang ibig sabihin ng use at uses, alin man dyan, itong may S o wala sa dulo, ang ibig niyan sabihin sa Tagalog ay gumagamit o ginagamit. Okay? Tandaan nyo na, gumagamit o ginagamit. Tapos,
ang subject natin ang tagagawa ng aksyon. So, ang ibig sabihin, pag gagamitin daw natin itong use o kaya uses, dapat yung ating pinag-uusapan, siya ang tagagawa ng aksyon. Tandaan nyo yan. Yan ang mga dapat yung tandaan. Tapos po, itong use at uses ay kabilang ito sa present tense ng regular verbs. Kapapakita ko lang po sa inyo kanina. Di ba po? So, yan po yun. No? Present tense, use o uses. Okay? Kabilang sa present tense ng regular verbs. Tapos po, ang use at uses, ginagamit para ipaalam ang katotohanan, aksyon na paulit-ulit na ginagawa sa pang-araw-araw, o ang aksyon ay kinaugalian na. Yan tatlong kategoryang pong iyan, pag ganyan po ang inyong kapag ganyan po yung ideya na gusto nyong iparating sa inyong mensahe sa English, na gusto nyo magbigay ng katotohanan na ginagawa niya yung aksyon na iyon, o kaya yung aksyon na iyon ay lagi niyang inuulit, o kaya yung aksyon na iyon ay nakaugalian niya ng gawin sa pang-araw-araw, pwede po tayo gumamit ng use o kaya uses. Okay? Tapos po, ang use o uses, patungkol ito sa pangkasalukuyang panahon o pang ngayon na panahon. So, ang ibig sabihin niyan, yung sinasabi nating mensahe, ang sitwasyon niya ay pang ngayon, hindi pang noon. Okay? Tapos po, ang subject sa ating mensahe sa English ay napaka-importante. At marami pong nalilito, lalo na pag nagamit tayo ng tinatawag na pronouns. Ang pronouns yan yung mga tagaturo ng tao, bagay, hayop o ideya. Itinuturo niya lang gamit ang salitang katulad ng I bilang ako, ko bilang we, kami bilang tayo, o kaya you bilang ikaw, o ka o mo, o kaya pwedeng salitang he bilang siya o niya, o kaya she bilang siya o niya rin. Ang he po, ito, panlalaki. Itong she, pambabae. Kung ay tinuturo mo yung babae, she. Pag tinuturo mo ay lalaki, he. Okay? Pag it naman, ibig sabihin yan, ito o nito. Pag they, sila o nila. Okay? Ang tawag po sa kanila, pronouns. Pero tatawagin natin silang subject pronouns. Kasi itong mga salitang ito ay gagamitin natin bilang pag-uusapan o subject. Pero itinuro lang natin. Hindi natin pinangalanan. Pero pwede rin po natin pangalanan kung gusto nyo. Katulad ng para sa he o para sa pag tinuturo mo siya tapos gusto mo siya pangalanan na o Juan. Pag gusto mo pangalanan yung babae, Fatima. Pag gusto mo pangalanan yung aso, Pulgoso. Pag gusto mong pangalanan yung tinuturo mong maraming tao na yon, yung pala yung mga estudyante, students. Okay? So, mamili na lang po kayo kung alin ang gusto nyong gawing subject. Yung pronouns o kaya yung mismong pangalan na ng tao o bagay o hayop. Okay? So, kung mapapansin nyo, meron nakalagay na first person, second person, third person. Ibig sabihin nung first person, siya ang nagsasalita sa mensahe. Yung second person, siya yung nakikinig sa mensahe. Yung third person, yan yung pinag-uusapan natin. Okay, dito sa third person, pwede mong pangalanan yung tao o bagay o yung hayop. Katulad ng Juan, Fatima. Pero dito sa you, at saka dito sa I, hindi mo siya pwedeng pangalanan. Di ba pag itinuturo mo yung sarili mo, ako, pero hindi ko kayang pangalanan yung sarili ko na paturo, na para sasabihin ko yung pangalan ko na paturo, yung tinuturo ko sarili ko. Hindi po pwede yon. Okay? Ang pwede nyo lang paggamitan ng may pangalan ay itong third person, yung pinag-uusapan. Sino pinag-uusapan natin? Si Juan. Sino pinag-uusapan natin? Si Fatima. O kaya si Pulgoso, o kaya yung mga estudyante, students. Okay po? So, ito na po yung importante.
tamang posisyon at kombinasyon. Okay? So, tandaan nyo, itong use natin, o kaya uses, ay kabilang sa present tense ng regular verbs. Okay? Saka itong use o uses, kabilang din yan sa tinatawag na predicate. Kapapaliwanan ko lang sa inyo, di ba? Subject, predicate. Yung predicate, bigay ng impormasyon kung anong meron sa ating pinag-uusapan. At yung pinag-uusapan nga ay yung subject. Okay? So, ito po yung mga pwede natin gawing subject. Itong students, palitan nyo na lang kung gusto nyo. Pero dapat marami. Maraming tao o maraming bagay. Itong students kasi, ibig sabihin yan, mga estudyante. Okay? Students, itong I, itong we, itong you, at saka itong they, ito po lahat po sila ang pwedeng kaparehan nila na aksyon na salita para sa use ay ito po ay ganito pong spelling. Walang S. Okay? Use. U-S-E. Yan ang tamang spelling pag ipapareho nyo alinman sa mga salitang ito. Okay? Alinman sa maramihang tao, bagay, hayop, o ideya. O kaya dito sa mga pronouns na I, we, you, at saka they. Okay? Ang uses naman, ipapareha nyo doon sa mga pang-isahan lang na tao, bagay, hayop, o ideya. Katulad nito, Juan, isa lang si Juan, Fatima, isa lang na babae, Pulgoso, isang aso, he, isang lalaki, she, isang babae, it, isang bagay. Okay? Pag ganyan, pang-isahan lang, at saka tandaan nyo na, para hindi na kayo magkamali. Binibigay ko na sa inyo po kasi yung tamang partner ng bawat isa. Okay? So, itong uses para po dito, sa babang ito. Okay? Okay, dito na po tayo sa ating halimbawa. Gusto kong gumawa ng mensahe na nagpapahayag ng katotohanan. O kaya yan yung action natin ay araw-araw nating ginagawa pa hanggang sa ngayon, o kaya yung action ay kinaugalian na nating gawin sa pang-araw-araw. So, ang ibig sabihin, yung sitwasyon ng action natin ay pang ngayon. Pag ganun po ang klase ng ating ideya na ipaparating, tas gagamit tayo ng salitang use, yung use pong iyon ay nakakabilang dapat sa present tense. So, ang ibig sabihin, yung use natin, ang spelling ay alinman sa use o uses. Okay? Use ang gagamitin natin kung alinman dito ang pipiliin nyo. Uses naman kung alinman dito sa baba kung ang pipiliin nyo. Kung he, she, it ba, o kaya Fatima o Juan, o ibang pangalan. Okay? Okay po. Dito na po tayo sa ating halimbawa. Gumagamit siya nung o kaya noong basket para buhatin ang mga prutas. Ang gusto ko pong ipahayag dyan ay pangkatotohanan. So, ibig sabihin, pasok na po yung paggamit ng alinman dito sa use o uses. Nasa sa inyo na yon kung ang gagamitin nyo ay use na walang S o kaya may S sa dulo. Pag ang gagamitin nyo ay alinman dito sa students, I, we, you, o they, use ang gagamitin nyo, yung walang S. Pag may S naman ang gusto nyo gamitin, alinman dito sa Juan, Fatima, Pulgoso, he, she, o kaya it. Okay? O paltan nyo na lang yung mga pangalan kung gusto nyo. Okay? So, pasok na agad yung paggamit ng use at uses kasi kasasabi ko lang sa inyo na ginagamit ang use o uses pag ang mensahe natin ay nagpapahayag ng pangkatotohanan o kaya pangkaugalian o kaya yung action natin ay lagi nating ginagawa sa pang-araw-araw. At yung sitwasyon ng action natin ay pang ngayon. Okay? So, kung mapapansin nyo, gumagamit siya nung basket para buhatin ang mga prutas, nagpapahayag ng pangkatotohanan at yung sitwasyon ay pang ngayon. So, pasok na pasok para gumamit tayo ng salitang use o uses. Okay?
So, itong siya, ang ginamit ko para sa siya ay he. So, ang he, ang kaparehang tamang spelling ng use para sa he ay itong uses, kaya uses. Okay? So, itong gumagamit, kaya nalaman ko na uses kasi gawa noong he. Ito, he. Ang kapareha ay uses. Kaya pag in-spelling natin ang gumagamit sa English ay dapat ay uses. Kuha nyo na? Ganun po ang technique. Okay? So, he uses the basket to carry the fruits. So, gumagamit. Yan po yung uses. Yung siya, yun yung he. Noong basket para buhatin ang mga prutas, the basket to carry the fruits. Okay po? Ngayon, turuan ko naman kayo kung kailan ginagamit ang use, yung may D, sa dulo. Ang ibig sabihin niya sa Tagalog, gumamit o ginamit. Okay? Ginagamit kapag ang aksyon ay nangyari sa nakaraan. Halata naman po sa Tagalog, di ba? Tapos na yung aksyon. Okay? Tapos nang gawin yung aksyon. Okay? So, ito pong use na ito, nakakabilang sa past tense ng regular verbs. Okay? Ito po yung tamang posisyon at kombinasyon. Subject, yung subject natin, ito po. Students, I, we, you, they, Juan, Fatima, Pulgoso, he, she, it, plus use. So, lahat pong ito, itong pangmaramihan o pang-isahan mang tao o bagay o hayop, lahat sila ay pwedeng makapareha ang use na may ed sa dulo. Okay? Sila ay para lang dito sa use. Pwede silang gamitin para sa use na may ed sa dulo. Okay? Tandaan nyo po. Siyempre, lahat po yan gagamitin natin kung yung use natin ay aksyon na nangyari sa nakaraan. At yung spelling nga po noon ay itong may ed. Okay? Dito na po tayo sa ating halimbawa. Gumamit kami nung basket para buhatin ang mga prutas. So, sa salitang gumamit, tapos na. So, kami, yan ay we. Diba? Yung pinakita ko kanina sa inyo yung ibig sabihin sa Tagalog. Tingnan nyo na lang po muli. Yung kami ay we, tapos yan. USED ang ginamit natin kasi yung gumamit sa English ay ito po, yung USED, yung may D sa dulo. Okay? At saka tingnan nyo itong we. Ang tamang kaparehas niya para sa use ay itong USED pag ang action ay pang nakaraan. So, nakuha nyo na? Yan. We use. Tapos, saka pa lang itong basket to carry the fruits. So itinuturo ko na rin po dito yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. So, ito muna, subject muna, sumunod ay predicate. Yan o, subject muna, sumunod ay predicate. Yung we muna, sumunod use, sumunod pa yung mga tinatawag na complements. Okay? Yung taga-kumpleto ng ideya. Okay? So, ito yung taga-kumpleto ng ideya. Itong basket to carry the fruits. Okay? Okay. Dito naman, tapos na tayo dun sa use, uses, at saka yung use na may ed sa dulo. Ito naman ngayon may ing. Using. Sa Tagalog, gumagamit o ginagamit. Katulad din sa Tagalog ng use at uses, kung mapapansin nyo. Pero makikita nyo na ang kaibahan ng dalawa dito sa pag tinalakay ko na ito. Okay? So, ang ibig sabihin po ng using, so ito na yung Tagalog, gumagamit o ginagamit. Tapos, ginagamit para mailarawan mo sa kausap mo na sa panahong iyon, ang aksyon ay nagaganap sa progresong paraan. Okay? Yung pagkukuhanan natin na ito ay kabilang sa tinatawag na present participle. Okay?
o kaya tinatawag na present progressive tense ng regular verbs. Tandaan nyo ha? So, ang ibig sabihin niyan, habang ako nagsasalita, kunwari, yung mensahe natin ay pang ngayon, habang ako'y nagsasalita, yung aksyon ay progreso sa pag-action, sa paggalaw. Habang nagsasalita ako, nangyayari yung aksyon sa sandaling ito na nagsasalita ako. Yun po ang ibig sabihin noon. Pag ganun po ang sitwasyon ng ating aksyon na habang nagsasalita ako, nangyayari yung aksyon, ang gagamitin nyo ay using. Okay? So, makikitandaan na po itong tamang posisyon at kombinasyon kasi para hindi na kayo magkamali. Okay? Ito po, I am using. Students, we, you, they, are. Ang kasunod po ay are, sabay using. Sumunod ay using. Tapos, Juan, Fatima, Pulgoso, he, she, it. Pagkatapos po niyan ay is, saka pa yung using. Okay? Ito pong auxiliary verb, ang ibig sabihin niyan ay katulong na aksyon. Ibig sabihin ng katulong na aksyon, siya ay katulong ng tinatawag na main verb. Ang main verb natin dito ay itong tinatawag na, ay itong using. Yan ang main verb natin. Siya katulong lang. Para masabi natin sa English na yung action sa sandaling ito ay nangyayari, kailangan natin nitong auxiliary verb. Kailangan natin samahan ng auxiliary verb, yung using. Yun ang dahilan. Okay? Pero tandaan niyo yung tamang pagkapare-parehas ng subject at ng ating action na salita. Okay? So, I am using. We are using. He is using. Okay? Dito na po tayo sa ating halimbawa. Ginagamit ko ngayon ang dishwashing liquid. Kung mapapansin nyo, sa sandaling ito na sinasabi ko, yung mensahe, ginagawa ko yung aksyon. Naguhugas ako. O ginagamit ko yung dishwashing liquid. Yun ang ipinapalam ko sa iyo ngayon. Sa sandaling ito, ginagamit ko yung dishwashing liquid. So, pag ganun ang sitwasyon ng inyong mensahe, ang gagamitin nyo ay yung using. Okay? Yung auxiliary verb plus using. Kasi itong M, ang tawag ay auxiliary verb plus using. Okay? So, dito, ko, ay. Tapos plus auxiliary verb plus using. Diba yung tamang pagkasunod-sunod? Yung katuturo ko lang kanina, yung kombinasyon. Saka pa yung ating complements na the dishwashing liquid right now. Itong ngayon, ang dishwashing liquid. Okay, yan yung mga complements, taga-dagdag ng ideya. Okay? Yan, nakakagawa na po tayo kung mapapansin nyo. At saka nasasabi natin kung ano talaga ang gusto nating iparating na ideya. Di ba? O, isa pang halimbawa. Ginagamit ngayon ni Juan ang dishwashing liquid. Juan is using the dishwashing liquid right now. Yung ngayon dito, ibig sabihin right now. Okay? Yung ngayon, right now. Kaya nilagyan ko ng ngayon para maipaalam o makapagbigay ng ideya na sa sandaling ito, ginagamit ko yung dishwashing liquid. Okay? Makikipansin po, tinan nyo, Juan is using. Tinan nyo dito sa halimbawa natin. Juan is using. Okay? So, pinapakita ko lang yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Binigay ko na sa inyo, susundin nyo na lang. Okay? Saka dapat sigurado kayo na sa sandaling ito nangyayari yung sitwasyon. Okay? Para magamit nyo yung is using o yung are using o am using. Okay po? Okay. Gamitin naman natin yung was using o kaya were using. Okay? O kaya was using uli. May kitandaan na po ito. Gamit na gamit po ito. Okay?
I was using, o kaya students, we, you, they were using, o kaya Juan, Fatima, Pulgoso, he, she, it was using. Pipili lang kayo ng alinman dito, pero isa lang. Okay? Hindi ko sinasabing lahat yan ilalagay nyo. Isa lang ang pipiliin nyo, ha? Kunwari, he was using. You were using. I was using. Okay? Okay, gagamit po tayo ng was using, were using, o kaya was using uli kapag ang sinasabi mong mensahe ay patungkol sa pangyayari sa nakaraan. Kanina po kasi ang sinasabi ko, ang sitwasyon ay pang ngayon. Ngayon naman ang sinasabi ko, ang sitwasyon ay pang noon. Okay? Ang sinasabi mong mensahe ay patungkol sa pangyayari sa nakaraan kung saan ang aksyon ay inilalarawan mo sa progresong paraan. So, ang ibig po sabihin niyan, nagkwekwento ka na lang dun sa ginagawa mong aksyon na ginagawa mo sa progresong paraan o ginagawa mo noong panahon na yon, kung anong ginagawa mo sa oras na iyon. Pero, ang pinag-usapan natin ay nakaraan na, nakalipas na aksyon. Okay? Inilalarawan mo lang na yung oras na iyon, naghuhugas ka ng dishwashing, gumagamit ka ng dishwashing liquid. Noong oras na iyon, noong nakaraang panahon na iyon, sa sandaling iyon, na tapos na nangyari na, ay ikaw ay gumagamit ng dishwashing liquid. Yun po ang ibig sabihin noon. Okay? Pag gagamit tayo ng was using, were using. Okay? Dito na po tayo sa ating halimbawa. Ginagamit ko ang dishwashing liquid noong oras na iyon. I was using the dishwashing liquid that time. So, nilagyan ko ng salitang noong oras na iyon para lang mabigyan kita ng ideya na dati pang nangyari yung aksyon. Pero, inilalarawan ko yung aksyon sa progresong paraan. Okay? So, yan. Yung ko ay, yung ginagamit, was using. Okay? Tapos yung the dishwashing liquid, that time, ito yon, ang dishwashing liquid noong oras na iyon. Itong that time, noong oras na iyon. Okay? So, ginagamit ko ang dishwashing liquid noong oras na iyon. I was using the dishwashing liquid that time. Pag gusto nyo pangalanan yung tao, ginagamit ni Juan ang dishwashing liquid noong oras na iyon. Juan was using the dishwashing liquid that time. Okay? So, ngayon, napapansin nyo na ang kaibahan ng ang iba't ibang gamit ng use kapag nagbabago-bago ng spelling. Di ba po ba? Tatandaan nyo lang po yung ating mga regulasyon para lahat ng inyong gagawing mensahe ay tama. Okay? Okay, dito naman tayo sa paggamit ng MUs, issues, at RUs. Sa Tagalog, ibig sabihin yan, ginagamit. Okay? Tingnan nyo sa Tagalog, puro magkakaparehas lang. Pero sa English, magkakaiba sila. Okay? At ang maganda dito sa leksyon natin, matututunan nyo yung tamang pagporma ng salita natin na aksyon. Depende sa sitwasyon ng ating mensahe. Okay? So, MUs, issues, at RUs ang katumbas ay ginagamit sa Tagalog. Ang subject natin dito ay hindi ang tagagawa ng aksyon sa ating mensahe. Yan. Kanina, ang ating subject ay ang tagagawa ng ating mensahe. Di ba kanina, kasasabi ko lang, I was using the dishwashing liquid that time. Diba? Sinabi ko. Ibig sabihin, ginagamit ko. Diba? Ibig sabihin, yung subject natin, nako, siya yung tagagawa ng aksyon. Pero dito, kapag gumamit ka raw ng MUs o kaya issues at saka RUs, yung subject natin, hindi siya yung tagagawa ng aksyon.
At ipapakita ko sa inyo mamaya. Tapos guys, ang MUs o issues o kaya RUs, ang sitwasyon ng ating mensahe ay pangyayari ngayon. Gagamitin natin yan pag ang mensahe ay pang ngayon. Okay? Tapos makikitandaan po muli ito. Tamang posisyon at kombinasyon. So guys, itong ating use dito na kasama ng M, is at saka R, kukuhanin nyo yung spelling nito sa tinatawag na past participle. Tandaan nyo, maraming nagkakamali sa pagkuha ng kung anong tamang spelling pagkasama ang M, is, saka R para sa ating aksyon na salita. So, ang pagkukuhanan nyo nito na spelling ay galing sa past participle ng regular verbs. Okay? So, may kitanda na lang po. Itong subject ay, sumunod ay auxiliary verb na M, sumunod ay use. Pag students, we, you, they, are ang ating isusunod, tapos use na may ed. Pag Juan, Fatima, Pulgoso, he, she, it, is naman ang auxiliary verb, tapos use uli na may ed ang gagamitin natin. Okay? May kitanda na lang po. Okay po, dito na tayo sa ating halimbawa. Meron tayo tinatawag na active voice. Subject ang tagagawa ng aksyon. Ito yung kanina pa natin ginagawa. He uses the basket. Gumagamit siya ng basket. Sinong gumagamit ng basket? Siya. At ang siya dito ay isang subject. Kaya, di ba ang kasasabi ko lang, subject ang tagagawa ng aksyon. Kaya ang tawag sa ganyan sitwasyon kung saan yung subject at tagagawa ng aksyon, ang tawag ay active voice. Yun lang ang ibig sabihin ng active voice. Yung subject natin ang tagagawa ng aksyon. Ngayon na ang gagamitin na natin ay am, use, is use, o kaya are use. Gagamitin natin ito kung ang ating subject ay hindi tagagawa ng aksyon. Kaya ibig sabihin, hindi tayo naka-active voice, kundi naka-passive voice. Okay? Ang ibig sabihin ng passive voice, ang subject ay hindi tagagawa ng aksyon. Okay? So, ang gawin nating subject dito ay itong basket. Kasi itong basket, wala naman siyang ginawang action dito sa ating mensahe, 'di ba? Na gumamit siya ng basket. 'Di ba? Yung basket, hindi niya naman ginamit siya, 'di ba? Ito ang gawin nating subject. Okay? So, ganito ang mangyayari. The basket is used by him. Yan ang mangyayari sa ating mensahe. Kung mapapansin nyo, yung subject natin, hindi tagagawa ng aksyon. Kapag hindi tagagawa ng aksyon yung ating mensahe, yan yung panahon o tamang oras na pwede tayo gumamit ng am use, is use, o kaya are use. Okay? Yan o. Kaya issues ang ginamit natin kasi isang basket lang ang ibig sabihin. Di ba ang is ay pang-isahan? Okay? Tapos past participle natin ay use, yung may ed. Yung kabibigay ko lang sa inyo kombinasyon. Yan po. Ganyan po ang tamang paggawa ng passive voice. The basket is used. Tapos, nilagyan ko po ng by para masabi natin kung sino yung gumawa ng aksyon. At ito nga po yung him. Itong him, ito po ay, ang tinutukoy nito ay itong salitang he. Okay? Dahil ang he ay hindi na subject, di ba hindi na siya ang subject, kundi yung basket na. Dahil hindi na siya ang subject, sa ating sentence, siya ay nagiging object na. Okay? Ang object, tao, bagay, hayop, ideya rin yan. Pero, hindi siya yung subject. Kaya, ang tawag na sa kanya, object. Okay? At dahil object na ang tawag sa kanya, yung he natin, yung mga pronouns natin, o yung tagaturo lang ng tao, hindi tagapangalan, nababago ang spelling nila.
At ito na po, ibibigay ko na sa inyo. Itong him para sa he. Pag ginawa nating object yung he, magiging him na. Panglalaki. Sa Tagalog ay niya. Pero pag gusto nyo pangalanan, pwedeng Juan. Okay? Pag gusto nyo pangalan, Juan. Ganyan. Pero pag gusto nyo pronoun, yung he natin, gagawin yung him. Pag babae naman, yung she, gagawin yung her. Sa Tagalog ay niya rin. Pag they naman, sila, gagawin nating them. Nila naman sa Tagalog. Yung you pa rin. Sa Tagalog mo. Yung it naman, it pa rin. Magiging nito. Sa Tagalog. Yung I, magiging me. Pag ginawa niyong object. Sa Tagalog naman ay ko. Okay? Binibigyan ko lang kayo ng halimbawa. Ganyan ang mangyayari pag inilagay niyo yung tagagawa ng aksyon. Na hindi na subject, kundi object na lang. Okay? Bali po, guys, ginagamit natin ang passive voice at hindi na ang active voice pag mas mahalaga sa atin yung tao o bagay na ginawan ng aksyon. Kung mas mahalaga sa atin yung ginawan ng aksyon kaysa sa tagagawa ng aksyon, passive voice ang gagamitin natin. Kasi kung mapapansin nyo dito, gumamit siya ng basket. Sino ba ang ginawan o ano ang ginamit natin? Di ba basket? Yung ginamit natin, kung yun ang mas mahalaga kaysa doon sa gumawa ng aksyon na siya, doon na pumapatak na gagamit tayo ng am, use, is use, o kaya are use. Para maging passive voice. Para masabi natin sa Amerikano na mas mahalaga na ang ipinaparating mong ideya ay yung ginawan ng aksyon. Na yan na nga yan, yung basket. Hindi yung tagagawa ng aksyon. Kung mas mahalaga sa iyo yung basket kaysa dun sa gumawa ng aksyon, passive voice. Yun po ang ibig sabihin nun. So, the basket is used by him. Ang basket ay ginamit niya. Itong niya, him yun. Para sa he. Okay? Yung he ay naging object, nag-ibang spelling. Ayun. Okay? Makikitandaan na po ito kasi maraming nalilito. Kasi pag sinasabi ng teacher, anong object? Object pronoun para sa he. E di sasabihin nyo, him. Pag sa she, her. Pag sa they, them. Pag you rin. Pag it din. Pag I, me. Okay? O, isa pang halimbawa sa paggamit ng am use, is use, o kaya are use. O, ang subject natin ay gunting, scissors. Okay? Pangalan yan, yung scissors. Pag tinuro lang natin, it ang gagamitin natin. So, ito. Ginagamit ito na panggupit. So, itong salitang ito, it yan. So, it. Tapos, isa lang ang scissors natin. So, is. Tapos, saka pa yung main verb natin na use, di ba? It is used for cutting. Ginagamit ito na panggupit. Kung mapapansin nyo, yung gunting, hindi siya tagagawa ng aksyon. Ipinapaliwanag lang natin ang gamit niya. Yun lang po. Pero hindi siya gumawa ng aksyon hindi siya ng gunting. Hindi siya ng gupit ng bagay. Yun naman ang pinaparating natin. Ginagamit ito na panggupit. Yun lang sinabi natin. Pero hindi natin ipinaparating na may ginugupit siyang bagay ngayon. Okay? Ipinapaliwanag lang natin yung gamit noong gunting. Pang ano ba ang gunting? Panggupit. It is used for cutting. Yan. Ito, passive voice din yan. Kasi, gumamit tayo ng is, tapos gumamit tayo ng use. Yan yung mga senyales na naka-passive voice tayo. Tapos, yung ating subject, hindi tagagawa ng aksyon. Okay? Ipinaliwanag lang natin kung anong gamit. Pero hindi siya gumawa ng aksyon. Okay? Okay, dito naman tayo sa paggamit ng was used at were used. Okay? Sa Tagalog, ibig sabihin ginamit.
Tapos, ang subject natin dito ay hindi tagagawa ng aksyon sa ating mensahe. Ayun, passive voice na naman ang gagamitin natin kasi hindi tagagawa ng aksyon. Pag gagamitin natin tong was used o were used. Ang sitwasyon ng mensahe natin dito ay pang noon. So, kanina, yung is used, am used, saka are used, pang ngayon. Ito namang was used at saka were used, gagamitin natin kung ang sitwasyon ng ating mensahe ay sa nakaraan na. Okay, may kitandaan na po itong tamang posisyon at kombinasyon. Bali po yung use natin dito, ulitin ko, galing sa past participle ng regular verbs. Okay? So, students, I, we, you, they, ang kailangan na auxiliary verb ay were, sumunod ang main verb na use, na past participle, galing sa regular verbs. Pag Juan, Fatima, Pulgoso, he, she, it, ang kailangan ay was, tapos use. Okay? May kitandaan na po. Okay, dito na po tayo sa halimbawa. Ito po yung active voice, yung tagagawa ng aksyon. Gumamit siya ng basket. Sa English, he used the basket. Ayan na. Ang tagagawa ng aksyon natin ay siya. Dito naman sa passive voice, ang subject ay hindi tagagawa ng aksyon. At ito na po yung halimbawa. Ang basket ay ginamit niya. Yun lang din uli ang ating example para hindi kayo malito. Sa salitang ginamit, nakaraan na yung sitwasyon na sinabi nating mensahe. Ang sitwasyon ay nangyari, nakaraan na. Okay? So, pag sasabihin natin ito sa English, kung mapapansin nyo, ang basket dito ay hindi tagagawa ng aksyon, gagamit tayo ng was used. Kasi ang basket ay isa lang. At mapapansin nyo, pag isa lang, ay was used ang ginagamit doon sa tamang kombinasyon natin sa regulasyon. Okay? Yan. The basket was used by him. Yun lang uli, yung tinuro ko kanina. Okay? Ito, ang sitwasyon lang, nangyari na sa nakaraan. Okay po? Okay po, dito na tayo sa used to. Yan, yung maraming nalilito. Ito lang po ibig sabihin yan. Ginagamit para maipaalam na ang aksyon ay ginagawa dati. Pero ngayon ay hindi na. Yun lang po yun. Yun lang ibig sabihin nun. Yung ang gusto mong ideya na iparating ay ginagamit para maipaalam na ang aksyon ay ginagawa mo dati. Pero ngayon ay hindi na. May kitandaan na lang po muli yung tamang posisyon at kombinasyon. Okay? So, dito po, yung subject natin, alam nyo na ha, ito po. Yan. Yung sumunod na susunod nating salita, itong used to. Tapos, pagkatapos po ng used to, verb, action na salita. Na ang spelling daw po, dapat naka-basic form o naka-original na spelling. Tandaan nyo na po yan. Okay? So, students, I, we, you, they, Juan, Fatima, Pulgoso, he, she, it, lahat sila, ang pwedeng isunod ay used to, tapos yung verb na naka-original na spelling. Okay? Bali, ito pong use natin dito, bago mag-to, galing yan sa past tense. Okay? Binibigyan ko lang kayo ng iba pang impormasyon. Okay, ito na. Dahil ang use ay past tense, pang nakaraan na, syempre, yung mensahe natin gagawin ay patungkol sa pang nakaraan. Okay? Na mensahe. Okay? At ito na po yung halimbawa. Dati, naglalakad ako papunta sa eskwelahan araw-araw. O mapapansin nyo naman, kinukwento mo na lang. Okay? Yung dati mong ginagawa, pero ngayon, hindi na. Pag ganun ang sitwasyon, katulad nito, yan na. I used to walk to school every day. Ayan na po yun. Ito na yung pagkasunod-sunod. Oh. Kung mapapansin nyo yung verb natin na walk, yan yung original na spelling ng walk. Okay? I used to walk to school every day. Yan lang po, ganyan lang po ang paggamit ng used to. Iba-ibahin nyo lang yung yung action na salita nyo, itong pagkatapos ng to, itong verb na to.
Pwede niyong iba-ibahin ang pwede niyong baguhin yung aksyon na salita nyo. Depende sa kung anong mensahe ang gagawin nyo. Okay? Okay, ito naman po, used to. Kung mapapansin nyo, walang D sa huli ng use. Ginagamit kung ang mensahe mo sa English ay may kasamang did o did not. Pag pinaikli itong did not, didn't. Okay? Pag daw may kasamang did o did not, ang used to natin, tatanggalin mo yung D sa ating salitang use. Tatanggalin mo lang yung D. Kasi itong did o did not, yan na ang magsisilbing tagasabi na tayo ay nagbibigay ng ideya kung saan ang action ay nangyari sa nakaraan. Okay? Hindi na natin kailangan lagyan pa ng did dito. Kasi yung D kasi, siya yung nagbibigay ng senyales sa atin na ang action ay nangyari sa nakaraan. Eh meron na tayong did. Kasi itong did o kaya did not, auxiliary verb siya na sinasabi niya, siya ay yung katulong ng action at ito nga yung action natin, itong use, tagatulong siya na sinasabi niya na kapag ako'y kasama mo, pag magkasama raw itong did at saka use o kaya did not at saka use, pag magkasama, itong use, hindi na kailangan lagyan ng D kasi sinasabi niya na yung action ay pangyayari na sa nakaraan. Okay? Miski hindi nalagyan ng D. Kasi siya na nagsasabi na yung action natin na gagamitin at ito nga yung use ay nangyari na sa nakaraan. So, ito po yung tamang kombinasyon. Did, tapos I, we, you, they, he, she, it, Juan, Fatima, the students. Lahat pong iyan pwede. Okay? Did, tapos sumunod yung mga pronouns o pangalan, saka pa yung used to, yung wala ng D. Tapos yung verb na naka-original na spelling. Okay? So, dito, pwede tayong gumawa ng mensaheng patanong. Okay? Ito, patanong to. Tapos, pwede rin tayong gumawa ng mensaheng declarative sentence. Yung lagi nating ginagawa. Yung, nagbibigay lang tayo ng statement. May ipinapaalam lang tayo, hindi tayo nagtatanong. Okay? So, ito naman. Pag hindi tayo nagtatanong, ito naman. You, I, we, they, she, he, she, it, Juan, Fatima, the students. Tapos, did. Saka pa yung used to, tapos yung verb na naka-basic form. Yan po. May kitandaan na lang po yung kombinasyon. Pag magtatanong ka, nasa unahan yung did. Pag hindi, yung pronouns muna o pangalan, saka pa yung did, saka pa yung used to, saka pa yung plain na verb o basic form na verb. Okay? Dito na po tayo sa ating halimbawa. Paggamit nung used to, yung walang D sa dulo. Alam niyo na naman po kapapaliwanag ko lang po. Naglalakad ka ba papunta sa eskwelahan araw-araw dati? Ayan. Did you used to walk to school every day? Ayan na po yung tamang English niya. Mapapansin nyo, binigay ko na naman po sa inyo yung tamang kombinasyon. Kaya, did you use? Okay? Yan. Did you use to walk to school every day? Wala nang D. Kasi, gumamit na tayo ng did na nagsesenyalis ng nakaraan na pangyayari. Sinasabi nitong did na yung use ay pangyayari sa nakaraan na. Okay? Kaya hindi na natin nilagyan ng D pa. Okay? At kung mapapansin nyo, nilagyan ko ng salitang dati para lang bigyan kayo ng ideya na ito ay nangyayari dati pero ngayon hindi na. Kunyari, graduate na yung nagsasabi ng mensahe. Okay? Kunwari, graduate na yung pinatutungkulan nung tao na nagsasabi nito. Hindi na estudyante. Okay? Pag ganito kasi, naglalakad ka ba papunta sa eskwelahan araw-araw dati?
Yung salita kasing dati, parang binibigyan tayo ng ideya na pangyayari yun dati na ginagawa niya, pero ngayon hindi na kasi ngayon graduate na siya. Okay? Pag ganun ang mga sitwasyon, pag i-English natin, pwede tayong gumamit nito. Itong used to. Okay? Ngayon, gawin naman natin ay hindi na patanong. Kasi ito, patanong, yung hindi naman. Hindi ka naglalakad papunta sa eskwelahan araw-araw dati. Yan, yung hindi naman patanong. You didn't use to walk to school every day. Yan, ito naman yung tamang pagkasunod-sunod. Okay? So, ganyan lang po yun. Yung walk dito, ayan po, yung naglalakad. Yung hindi, didn't. Okay? Yung hindi diyan, yung didn't. Okay? Okay, kung mapapansin nyo po, bakit parang yung use hindi nakasalin sa Tagalog? Di ba? Ito po ang dahilan. Bakit naglalakad? Kasi po, ang used to at walk, iisa lang po yan. Magkasama po sila na mga salita o grupo ng salita. Basta pag may use, tapos may to, tapos may verb, sila ay magkakasamang salita, okay? Na pinag-isa lang. Okay? Na pinag-isa lang pag isinali mo sa Tagalog. At yung isasalin natin sa Tagalog dito ay itong walk, hindi itong used to. Ito lang walk, kaya naglalakad. Yun po ang dahilan, okay? Pag gumamit tayo ng used to, ang ating isasalin sa Tagalog ay itong verb na ito. Itong naka-original na spelling pagkatapos ng used to. Yan lang po isasalin natin sa Tagalog. Okay? Tapos, ito pa, bigyan ko pa kayo ng mga impormasyon. Pag gagamit tayo ng negative sentence, ibig sabihin ng negative sentence, yung mensahe natin, gumagamit tayo ng hindi, basta yung hindi natin pwedeng gawin yung action. Yun ang ibig sabihin. Basta gumagamit tayo ng mga salitang negatibo. Kunwari, hindi, ano pa, yun na lang muna kasi para hindi kayo malito. Basta hindi mo magagawa yung action na yun kasi nagsalita ka ng salitang negatibo katulad ng hindi. Okay? So, pag gagamit ka ng use para sa he, she, it, babasahin ko lang po to. He, she, it uses, di ba yan yung tinuro ko sa inyo? Ito po ay magiging he, she, it plus use na lang walang s. Kapag ang mensahe natin ay isang negative sentence. Okay, yun ang tandaan nyo. Kapag pag ang ating mensahe ay negative sentence, o yung action ay hindi pwedeng gawin, gawa ng salitang hindi, ibig sabihin yan, sa halip uses ang gamitin natin para sa he, she, o it, kailangan use na lang. Yun ang tandaan nyo at maraming nagkakamali dyan. Okay? At yun lang naman tatandaan nyo basta nakita nyo lang yung mensahe nyo ay gumamit ng not, ng hindi. Ibig sabihin, pag in-English nyo na yon, kailangan ang gamitin nyo ay walang S pag gagamit kayo ng he, she, o kaya it. Okay? Ito po ang halimbawa. Hindi siya gumagamit ng phone. Yan, tinan nyo, hindi. Sa English ng hindi dyan, itong doesn't. Tapos yung gumagamit, use. Tapos ng phone, a phone. Yung siya, dito ay he. Lalaki yung tinuturo ko. Hindi siya gumagamit ng phone. He doesn't use a phone. Tinan nyo, wala ng S sa dulo. Tapos tingnan nyo na lang po yung tamang pagkasunod-sunod ng salita. He muna, tapos doesn't, saka pa yung main verb natin. Kasi yung doesn't, yan yung auxiliary. Tapos main verb natin ay yung use. Okay, dito naman tayo sa tinatawag na affirmative sentence. With, do, does, and did. Pag yung ang ating action na salita na use, may kasamang do, does, o kaya did,
tapos ang ating subject ay alinman sa he, she, o kaya it, ganito po nangyayari. Yung he, she, it natin na uses, yung may S, magiging ganito na naman. He, she, it, use na lang. Walang S. Yan po ang mga dapat yung tandaan. Pag may kasamang do, does, o did, okay? O kaya iba pang auxiliary verb. Marami po kasi ang auxiliary verb eh. Okay? So, yan. Kapag ang mensahe natin ay isang affirmative sentence na may kasamang auxiliary verb na do, does, o did, ayan, ganyan po mangyayari. Tatanggalin natin yung S para sa use. Tapos, ang kaparehas ay he, she, o it. Okay? Ito ang halimbawa. Gumagamit siya ng phone. She does use a phone. Ayan po yung auxiliary na does. Tapos yun, yung use natin, wala ng S. Tapos she, yung subject natin ay she. Okay? May kitandaan na lang po yan para laging tama po ang inyong gagawing mensahe. Okay, itong question o tanong. He, she, it plus uses ay magiging he, she, it plus use na lang, walang S, kapag ang mensahe natin ay isang tanong. Ito yung halimbawa. Basta pag gumawa tayo ng tanong, yung uses natin para sa he, she, o it, magiging use na lang. Tatanggalin na natin yung S. Okay? Katulad nito, does she always use the bike? Lagi niya ba ginagamit ang bike? Itong always, lagi. Itong niya, she. Itong does dito, yan yung ba. The bike, yan yung ang bike. Nagtanong tayo, kaya yung use na may S dati na kaparehas ng she, tinanggal na yung S kasi nagtanong tayo at yung kasi yung batas. Okay po? Okay po guys, so tapos na po tayo sa ating leksyon at marami pa akong ibibigay sa inyo, mga part 2 niyan. Kasi meron pang mga iba-ibang kombinasyon na dapat nyo malaman. So sana marami po kayong natutunan and kung may natutunan po kayo, sana makikishare din po sa iba, lalong-lalo na po yung gusto maging teacher sa English o kaya yung talagang gusto matuto mag-English na kakilala nyo, sana makikishare din po. Gusto ko rin po sana may share ito sa kanila and sana makatulong din. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po, wag po munang lalabas and magandang araw po muli sa inyong lahat.